Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin agad, mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong balita. Naglabas po ng balita ang COMELEC. Di po ba ang Duterte Youth po ay pinawalang visa po nila ang registration po ng Duterte Youth sa COMELEC. At ito po ay napagdesisyonan po ng COMELEC NBank. Ngayon po, nagpaplano na po sila, mga kabayan. Pinagpaplanuhan na po nila, napalitan na po ang tatlo. Kailangan po, kasi po tatlo po ang uupo na congressman o representative po ng Duterte Youth. Ngayon, papalitan na po nila at magtatalaga na po sila ng bago pong mga representative po. At sino kaya yon? Ay malalaman po natin sa mga darating na araw. Ito po muna ang ating komentuhan. Ito pong plano nila na palitan po ang Duterte Youth. Matapos pagtibayan ng Commission on Elections sa COMELEC NBank ang desisyon ng kanilang second division na kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth Party Lists, pag-uusapan ng NBank ngayong darating na Miyerkules kung paano ang pagpili sa papalit sa tatlong pwesto na nakuha ng Duterte Youth sa Kamara. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ang akbang kung sakaling maging pinal na ang kanilang desisyon. Samantala, ayon naman sa Chairman ng Duterte Youth na si Ronald Cardema, maghahain sila ng petisyon sa Supreme Court ngayong araw para questionin ang desisyon ng COMELEC. Kung sakasakaling maging pinal ang desisyon tungkol sa kanselasyon ng registration ng naturang party list, sino ang kinakailangang humalinhin pumalit doon sa tatlong seats na dapat ay nakuha ng naturang party list? Sino ang dapat na iproklama ng komisyon? At yan po ay kakailanganin namin, hindi lang yung aming law department, kundi yung supervisory group ng National Board of Canvassers. Po mga tambay, grabe po ang ginawa nilang panggigipit. Binaliwala po nila ang mahigit 2 milyon boto ng Pilipino na nakuha po ng Duterte Youth. Nakita, grabe po, no? Sila po ay pangalawa po sa pinakamataas na nakakuha po sa party list. 2 milyon po mahigit. Kaya po meron po silang 3 seat. Sana sa Kongreso, mga tambay, sa House of Representatives. 3 congressman po sana o representative ang makukuha po ng party list ng Duterte Youth. Ngayon po, sinibak na po nila. Kinansila po nila ang registration po ng Duterte Youth. Kaya po, sila na po ngayon ang magtatalaga. Para po yung ginawa kay Pastor Abante. Di ba? Nagpetisyon po si Pastor Abante. Di ba? Ang kaso raw po ay citizenship. Nung kalaban po na si Chua, I think Chua, ng 6th District. Kinatigan po ng COMELEC yung petition po ni Abante. Kaya po, yung talunan, nakaupo rin po. Nakaupo po bilang representative po ng 6th District ng Maynila. Ganon din po ngayon. Kinansila naman po ang registration ng Duterte Youth sa COMELEC. At yan daw po pinagtibay ng kanilang COMELEC NBank. At ngayon, magdidesisyon na po sila. At ito pong darating na Miyerkules ay talaga pong pag-uusapan nila kung sino-sino po at kung sinong party list po ang papapasukin po nila. Dahil party list po ito eh. Yung 3 congressman o representative po. Sino kaya? Yang kaya ay mga party list po kaya yan na makakaliwa ang ipapalit sa Duterte Youth. Malalaman po natin kung anong klaseng party list po ang ipapalit po dyan at kung sino-sino mga representative o ng party list ang iuupo po dyan ng COMELEC. Ganyan po katindi. At sana po ito pong gagawin naman po ni Cardema, mga tambay, ni Congressman Cardema. Sana po katigan po yung petisyon niya sa Supreme Court. At napakagarapalan po. Komento ko po, matindi pong garapalan. Talagang pakapalan na lang po ng pagmumuka. Talagang ibang klase po ang panunungkulan po ngayon ng gobyerno na naglilingkod sa ating bansa, ibang klase po. Yung halal ng bayan, mga kabayan, kung yan pala ay may question sa kanyang sinasabi pong registration, yan po ay
dapat matagal nang niresolve yan. Kasi po, yan sinasabi nyo 2019 na questionable at kulang-kulang kanyo mga dokumento ng Duterte Youth. Bakit po hindi nyo inaksyonan noon? Bakit po kung kailan po halos pangatlong termino na po ng Duterte Youth dahil nanalo po sila? Hindi po ba? Pangatlo na po nila ito. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Pangatlong termino na. Sa kanyo pa ngayon kinansila. Wala pong issue ng korupsyon ito. Ang Duterte Youth po ay walang issue ng korupsyon. At ang tanging issue lang po ng sinasabi nila yung registration. At sino po ang nagreklamo rito? Ang grupo pa ng Makabayan Black. Mas kinatigan pa ang grupo ng Makabayan Black ang sumusuporta sa makakaliwa kaysa rito sa sumusuporta sa taong bayan sa Pilipino. Ibang klase po ang COMELEC. Yung mga sumusuportang party list sa makakaliwa, halos lahat po kinatigan. Hindi po ba? Nakaka-ano lang po, nakaka-buisit lang. Pagka nilagyan mo po ng logic, nakaka-buisit. Bakit ganito nangyayari sa ating COMELEC? Bakit naging ganito? Mas nagkakaroon po yata ng kamay na bakal ang COMELEC ngayon. Yung hinalal ng taong bayan dahil gusto nilang maglingkod para sa bayan, yun naman po ang kinikitil at pinupolitika yata ng COMELEC. Biruin nyo, mahigit 2 milyon. Napakaraming botong nakuha bilang party list. Iba, basura mo lang at papalitan mo. Bakit? Dahil sa politika. Dahil ang party list ng Duterte Youth ang kauna-unahang nagsampa ng impeachment sa presidente. At ito po ay binasura ng Kongreso. Ibinasura lang po ito ng House of Representatives. Yung unang impeachment na pinail ng Duterte Youth. Ngayon, nung magkaroon ng halalan, ayaw na nilang pabalikin sa House of Representatives ang Duterte Youth. Bakit? Dahil politika. Ayaw niyong magsampang muli ng impeachment. Ayaw niyong muling magsampa ang Duterte Youth na sila ang kauna-unang nagsampa ng impeachment kay BBM dahil sa daming anomalya na dapat sagutin at impeachable na ginawa ni BBM sa ating bansa. Lalong-lalo ngayon yung flood control na siya ang kauna-unang may pananagutan sa flood control na napakalaking anomalya. Buong Pilipinas binabaha dahil po sa kapabayaan, pagnanakaw, pagwawalang hiya sa pera ng bayan. Impeachable po yan. Dahil po yung accountability ay manggagaling po yan mismo sa Pangulo. Siya ang may pananagutan dyan dahil siya ang Pangulo. Di po ba? At ano pa? Napakarami po kasing pwedeng i-file ng impeachment sa Pangulo ngayon. Di po ba? Katulad po nung paglipat lang ng pera sa PhilHealth. Questionable po yan. At yung pagpirma niya ng maanumalyang 2025 national budget, ang GAA, na nasingitan ng napakaraming bilyones. Hindi po ba? At yung sinasabi po na yung pati ginto, umano, ay naibenta rin daw po nila. At syempre yung questionable din, ano na nangyayari sa napakatagal na ilang taon na Maharlika Investment Fund. At yung mga ginalaw na pera daw po sa SSS, PDIC, at marami pang iba. Hindi po ba? At GSIS, mga pinaggagalaw na pera po dyan, mga kababayan. Napakarami po na po pwede pong i-impeach ang Pangulo. Lalo-lalo po yung ginawa po nilang hindi pagbibigay ng proseso ng batas sa dating Pangulo na basta-basta mo na lang isinakay ng eroplano na walang due process na nakuha ang Pangulo, inilipad mo sa Netherlands sa The Hague. Questionable po yan. Bilang malayang bansa tayo, may sarili tayong soberenya, umiiral ang ating justice system. Hindi po ba? Meron tayong judicial, pero nabastos ang ating judicial dahil hindi man lang nakatungtong ng Korte ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte dahil sa sobrang pamumulitika sa ginagawa po sa mga Duterte. Hindi nyo po ba napapansin? Halos lahat po ng mga Duterte, halos lahat ng Duterte, binibigyan po nila ng anomalya at pilit pong pinababagsak. Logic, komento.
At ganun din po ang mga kaalyado nito. Katulad po nitong Duterte Youth. Ngayon po, binasura na nila. 3 congressman po yan ang nawala. Na po pwede pong salain, imbestigahan ang mga anomalya sa Kongreso na ginagawa po doon. Pero hindi na po nila pinaupo. Ganyan po katindi. Grabe ang pamumulitika po nila sa mga Duterte umano. At ganun din po mga tambay. Kung hindi po malinis na politiko at wala pong itinatago na anomalya at matibay ang mga ebidensyang hawak ng Vice President, matagal na rin po nilang tinanggal yan. Totoo po yun. Kung ang Duterte Youth po, napakabilis po nilang pinagtulong-tulungan umano. Ang Vice President lang po ay talagang wala po silang makitang anomalya. Gawa-gawa lang ang ginagawa nila umano. Kaya nga hirap na hirap nilang i-impeach. Pero, mga bayan, ano po ang ginagawa nila? Pinipilit pa rin nila na talagang gawa ng paraan. At ngayon po, ang pumuputok po ngayon ay flood control. Pilit pa rin po nilang tinutwist ang issue ng flood control. Binabalik po nilang pilit ang issue ng flood control sa mga Duterte. Ganyan po katindi. Pero yung 1.2 trillion mahigit na pinondo po nila dyan, hindi na po mawawala sa isip at puso ng Pilipino. Saan napunta ang ganyang kalaking mahigit 1.2 trillion na pinondo? Flood control pa lang. Hindi po lahat yan ay nagastos sa flood control. Karamihan po dyan na ibulsa nila umano ang napakalaking porsyento ng 1.2 mahigit trillion. Hindi na po nila mababago yan kahit po pagbalik-balik ta rin nila ang issue. Kaya dito po mga tambay, nakita po natin ang ginagawa po talaga nila pang pamumulitika. Grabe, no? Magtataka ka rito sa Comelec. Napakarami pong may issue dyan ng korupsyon. Lalo-lalo po nung halalan. May mga congressman dyan, kitang-kita na. May mga video na, nagpapamigay ng pera. Di po ba, merong isang congressman sa Batangas. Grabe, nagmamano pa sa kanya. Kung magpamigay ng pera, halalan, vote buying, walang aksyon. Meron pang pinaupo, may kaso pa ng pulburon, nakulong. At yung isa, mga kababayan, may kaso rin ng pulburon, mayor, nakaupo. At lalo-lalo yung isang senador, may kaso rin, mga tambay, may kaso rin po sa kanyang citizenship. At pangluloko sa ibang bansa, niloko niya ang Estados Unidos umano. Dahil po siya'y nameke, gumamit na ibang pangalan. Pero, aprobado pa rin sa Comelec. Kasi, kaalyado nila umano. Ganyan po katindi at kawawalang hiya po yata ngayon ang gobyerno na meron sila ngayon. Ang mga nakaupo. Nagkakaroon po yata ng kampi-kampi. Pagkakalabang ka sa politika, napakadali ka nilang gawan ng issue para ikaw ay masibak. Ganyan po katindi ang labanan po ngayon sa ating bansa sa politika, mga kababayan. Kaya lang, mga kababayan, lahat ng ginagawa po nila, kahit anong gawin nilang pamumulitika, yung tadhana na po, yung nasa itaas na po, ang nagpapakita sa ating kung paano po sila maglingkod sa ating bansa. Di po ba pinakikita po sa atin kung anong klase silang lingkod bayan? Nakita niyo po, ang ating bansa ngayon ay nilulubog po sa baha dahil sa kanilang paglilingkod ng mahigit 3 taon. At kung saan po dinadala ang ating bansa, binabaon po tayo sa pagkakautang, napakahinang ekonomiya, napakamamahal na bilihin, kahit tataas ng ating bayarin, kuryente, tubig, lahat, napakataas. At napakahirap maghanap ng trabaho. Yan ang kanilang paglilingkod. Yan ang kanilang legacy. At isang damukal na korupsyon at pamumulitika. Yan po ang napala natin sa kanila. At pati po ang halal ng bayan katulad ng Duterte Youth, mga kabayan, nakapaglingkod na sa atin ng ilang taon at maayos ang paglilingkod nila. Pero pagdating sa Comelec, nakapagtataka, mga kababayan, bigla pong napolitika yata
kauna-unahang nag-impeach sa Pangulo ng bansa. Ngayon, ayaw na nilang paupuin. Sana po, hiling po natin at syempre po, sana po ay ito po ay tugunan at katigan po sana ng kataas-taasang hukuman ng ating bansa ang petisyon po ng Duterte Youth. Sana po, hindi po sana manaig ang sobrang pamumulitika, ang napakasamang sistema ng politika ngayon sa ating bansa. Grabe po, grabing napakasamang sistema ng politika magmula po nung sila po'y umupo. Grabe po, ginagamit po lahat ang asset. Kasama yata umano ang pera natin sa paggamit sa pamumulitika dahil lahat po yata ay nabubusalan na nila ngayon. Pati yata ang ating mga men in uniform. Hindi naman po lahat. Dahil nananahimik po eh. Nananahimik. Napakatahimik po nila. Nakapagtataka lang. Yan po mga kabayan ang ating pong komento dito po sa nakakalungkot na balita na talagang yung mismong hinalal ng taong bayan, pero pagdating sa COMELEC, napakadali po nilang sibakin. Halal ng bayan. Mas nasusunod pa ang mga demonyong mga walangya umano na naglilingkod yata dyan sa COMELEC kaysa sa boto ng taong bayan. Mas makapangyarihan pa pala ang mga demonyo, mga umano na nasa COMELEC kaysa sa boto natin. Ibang klase kayo. May karma po yan. Hindi po lahat ay mababayaran at mabibili ng pera pagdating po ng panahon na tayo ay makakarma na. Hindi kayang bayaran at suhulan ng pera ang karma. Hindi po ba mga kabayan? At yung lagi ko po sinasabi, meron na pong pattern yan. Pagka po ang isang lingkod bayan sa gobyerno na katulad ng COMELEC, meron po kasing pattern. Yung isa rin po naglingkod ng chairman na si Andy Bautista ay napakarami rin po ng issue. Magmula po nung pumutok ang kanyang issue, hindi na po natin nakita sa Pilipinas. Mangyari din po kaya ito sa isang George Garcia sa dami ng ginawa niyang anomalya umano, pati po ang nangyaring botohan noong 2025. Grabe po. At napakarami po yung overvote na hindi po nabilang. How many millions hindi nabilang? Yan po ba ay tama? Ito po ba ay dapat panagutan ng katulad po ng isang George Garcia? At napakarami rin pong anomalya, lalong-lalo po sa pumuputok na sinasabi po ng mga abogado, katulad po nila Glenn Chong. Hindi po ba? At si Atty. Respicio na nagkakaroon pa ng suhulan dyan para lang ikaw ay manalo. Magbibigay ka raw umano ng isang damukal limpak-limpak na salapi para ka lang maiupo ng COMELEC. Hindi ang boto ng taong bayan ang makapangyarihan. Ang makapangyarihan, yung isusuhol daw po umano sa COMELEC. Panalo ka na raw po umano. Ganyan po ang mga issue dyan. Grabe po. Pera-pera din daw po umano yan. Dyan, pera-pera daw po umano. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. At sa mga patuloy pa po magsusubscribe, thank you po mga kabayan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At ganon din po sa ating po mga patuloy po na nagbibigay po ng pambili po ng maintenance at pambili po ng kape. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po kay Bea Chichiyoko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersho ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Excuse me po. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte
ang ating Vice President na maingatan po siya lalo-lalo po sa kanya po mga paggawa. Maingatan po sana siya at mailigtas sa kapahamakan. At ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po sana at mailigtas sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kabayan. Ganun din po tayo. Ingat-ingat po at magdasal na maingatan po ating buong sambayanan at ang ating po mga sarili. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.